Good morning, Philippines! Sa araw na naman tayo ngayon ng linggo, halina't samahan niyo ako dito sa ating programang Popo Environment and Agri-News. At ating sabay-sabay na alamin ang mga makabagong pangyayari sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Ngayong linggo ating alamin ang gabay sa wastong pag-aalaga ng kambing. Para sa akin, ang karne ng kambing ang isa sa pinakamasarap na karneng natikman ko. Bukod sa malasa at malambot ang karne nito, healthy rin itong kainin. Dahil yan sa uri ng kanyang kinakain, katulad na lamang ng damo at mga dahon ng halaman. Kaya naman, marami ang mga nahihilig sa pag-aalaga ng kambing. Gusto mo bang magkaroon ng kambingan? Kung oo, kailangan mong malaman ang wastong pag-aalaga ng kambing. Meron tayong iba't ibang uri ng kambing. Ang domestikadong kambing o goat sa Ingles ay isang pinaamong subspecies ng layas na mga kambing ng Timog Kanlurang Asya at Silangang Europa. Isa ang mga domestikong kambing sa mga pinakamatagal na pinaamong species ng hayop. Sa loob ng ilang libong taon, inalagaan sila ng mga tao para sa kanilang gatas, karne, balahibo at katad. Noong nakaraang siglo, naging tanyag din sila bilang mga alaga sa loob ng bahay. Napakaraming uri ng kambing sa buong mundo. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang katangian at pakinabang. Karaniwan sa mga uring ito ay pangunahing pinagkukunan ng karne at gatas. Alamin natin ang iba't ibang uri ng kambing at ang kanilang katangian. Ang Toggenburg, matipuno ang pangangatawan, mahaba ang buhay at mahusay kumain ang lahing ito. Ito ay may guhit puti sa mukha ng tainga at may puting marka sa binti at hita. Nakapagbibigay ito ng 4 na litrong gatas araw-araw. Ang Anglo-Nubian naman ay malaki ang bulto ng dayuhang lahing ito at tumitimbang ng 120 kilos. Bilog at tuwid ang tuhod, kulay kayumanggi o kaya itim o batik-batik. Sa mga lahing galing sa ibang bansa, ito ang hiyang na hiyang dito sa Pilipinas. Nakapagbibigay ito ng 2 hanggang 3 litrong gatas araw-araw. Meron din tayong tinatawag na French Alpine. Ito ay isang kambing na kilala para sa kanyang napakahusay na kakayahang mag-produce ng gatas. Wala silang set ng kulay o markings. Sila ay may sungay, tuwid ang tindig, at nakatayo ang mga tainga. Ang Sani naman, ito'y dayuhang lahi ng kambing na hiyang rin dito sa Pilipinas. Ang karaniwang kulay nito ay puti o cream at walang balbas. Ang husto sa gulang na inahin ay tumitimbang ng 50 to 60 kilos at ang barako ay 65 to 100 kilos. Ang inahin nito ay nakapagbibigay ng gatas sa pinakamahabang panahon at makakakuha sa bawat inahin ng 3 litrong gatas araw-araw. Ang mga babae ng lahing ito ng kambing ay tinaguriang reyna ng gatasang kambing. Ang Indian Lumna pa rin naman ay matipuno ang pangangatawan nito at hiyang sa maiinit na klima ng Pilipinas. Mayroong kulay puti nito at mayroong itim. 2 litrong gatas ang produksyon nito sa isang araw. Iilan lamang yan sa napakaraming uri ng kambing na narito na sa Pilipinas. Ngayong alam na natin ang iba't ibang lahi ng kambing, alamin naman natin kung paano ang wastong pag-aalaga
ng kambing. Para sa paggawa ng bahay, gumamit ng mga lokal na materyales kagaya ng kugon, nipa, palakpa ng nyog at kawayan. Maaari ring gumamit ng lumang yero para sa bubong. Hindi kailangang gumastos ng sobra para sa pabahay. Maghanap ng lugar na pagtatayuan ng bahay na hindi binabaha. Siguraduhin rin na nasisikatan ito ng araw at dapat mayroong magandang ventilasyon. Tungkol naman sa disenyo ng bahay, dapat ay nakaangat ang bahay ng kambing sa lupa nang hindi kukulangin ng 1 metro. Kailangan ring lagyan ng siwang ang saig nito na magsisilbing hulugan ng dumi at ihi ng kambing. Importante ito upang mapanatiling malinis ang kambing. Bigyan ng 1 metrong kwadradong espasyo ang bawat isang kambing upang makagalaw ito ng maayos. Napaka-importante para sa mga alagang kambing ang mayroon silang wastong kainan. Maglagay ng tamang pagkain ng damo sa gilid o dingding ng pabahay. Kinakailangang may siwang na may tamang sukat ang dingding upang makalabas ng maayos ang ulo ng kambing kapag ito'y kakain. Kailangan na may tamang painuman na ang mga kambing. Gumamit ng balde o container na maaaring lagyan ng tubig. Importanteng malinis ang tubig na kanilang inumin. Para naman sa asin, nakatutulong ito sa mga kambing bilang pampagana nila sa pagkain o appetizer. Tunawin at ihalo ito sa kanilang inumin. Importanteng mapangalagaan ang kalusugan ng mga alagang kambing dahil dito nakasalalay ang kanilang buhay. Ang malusog na pangangatawan ay siguradong magpapaganda sa timbang at maiiwasan ang pagkamatay ng kambing lalo sa mga batang kambing at bagong panganak na kambing. Upang makontrol ang bulate sa kambing, ipinapayo ng mga eksperto ang pagkonsulta sa mga veterinaryo upang mabigyan ang kambing ng tama at sapat na gamot. Talagang maganda ang magkaroon ng sariling kambingan, lalo na kapag napangasiwaan ito ng mabuti. Ang pag-aalaga ng kambing ay hindi ganong mahirap. Kung ihahambing sa ibang mga hayop na inaalagaan, ang kambing ay mas maamo at madaling makibagay sa mga nakapalibot sa kanila. Dagdag pa dito ay marami silang mapagkukunan ng kanilang pagkain, kung kaya't hindi kailangan ng malaking gastos sa pag-aalaga nito. Napakarami ang pakinabang ng pag-aalaga ng kambing sa mga tao. Nariyan na ang karne nito, ang kanilang gatas at buhok na maaring gamiting kasangkapan sa paggawa ng mga damit at kung ano-ano pa. Ang negosyong kambingan ay nangangailangan lamang ng maliit na puhunan, ngunit ang balik ay malaking kita. Ayon sa pananaliksik, ang puhunang aabot ng 400,000 pesos ay maaring kumita ng 5 milyon sa loob lamang ng 5 taon. Ang 5 milyong ito ay galing lamang sa pagbibenta ng kambing at hindi pa kasama rito ang pagbenta ng gatas. Ito ang lumalabas sa pag-aaral ng ating mga agrikulturista. Napatunayan nito na talagang maganda ang negosyong pag-aalaga ng kambing o kambingan. At dyan nagtatapos ang aking segment. Naway marami na naman tayong natutunan ngayong araw dito sa ating programa. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo sa panibagong edisyon na naman ng ating segment. Ito pa rin ang inyong nakasama. Ito po si Bombo Marga Matus. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, good morning Philippines!